Alright, usapang underbone na naman tayo guys. At dahil nga sa recently inilabas na ng Honda ang kanilang pambato o pandiinan pagdating sa 150cc underbone category, bibigyan natin ng panibagong triple threat head-to-head match ang tatlo sa pinakamabili at pinakapinagpipilian pagdating sa underbone segment dito sa Pilipinas, which is ang Yamaha Sniper 155 at ang Raider 150 Fi, at syempre ang recently launched at isa sa mga pangdiinan ng Honda Winner X. So sa video na to, himayin natin ng mabilis lang yung mga specs and features ng tatlong motor. Bigyan ko na rin yung idea kung ano yung fit sa inyo. Check din natin yung recent prices ng mga unit na ito. And again, this is Bernie ng Burns Moto. Let's go! Alright, una sa listahan, Yamaha Sniper 155. 155cc sa papel, single cylinder, 4-stroke liquid cooled, single overhead cam, 4 valves. So basically, isa ito sa mga standard ng 150cc na motor setup dito sa Pilipinas, at isang sniper sa pinakagwapo sa tatlong model sa mga motor na ito. Syempre, ang striking looks ng sniper pang kanyang tindig ay isa sa kanyang pinaka-biggest traits. Racetrack looking, ika nga ang kanyang setup pagdating sa kanyang body, and mas malapad siya compare sa dalawang model na pag-uusapan natin dito. So meron siyang 13.2 kilowatts at 9,500 RPM para sa kanyang max power, 14.4 Newton meters at 8,000 RPM para naman sa kanyang max torque. Meron siyang 6-speed constant mesh pagdating sa kanyang transmission. Fuel tank capacity is 5 liters at ay estimated fuel consumption of 43.4 kilometers per liter. Seat height ay 795 millimeters. Ang kanyang weight is 119 kilograms para sa non-R version at 121 kilograms para sa 155R version. Sukat ng gulong 90/80/17 sa harap, 120/70/70 naman sa likod. Pagdating sa brakes, meron siyang front and rear disc brakes. Monoshock ang setup sa likod, and wala po siyang ABS guys. So ang mga features nito, syempre naka VVA technology ni Yamaha, which is less fuel, more power. Yamaha 155 din ay gumagamit ng smart key system sa kanyang R version. Meron itong assist and slipper clutch, bank angle sensor. Isang Yamaha Sniper sa high-tech pagdating sa tatlong motor. And ang kanyang price sa kasalukuyan ay 121,200 pesos for standard version and 127,700 pesos para naman sa kanyang R version. Talo naman tayo sa pangalawang motor, ang underbone king, ang Suzuki Raider 150 Fi. So meron itong 147.3cc sa papel, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam engine. Meron siyang 13.6 kW at 10,000 RPM para sa kanyang max power, 13.8 Newton meters at 8,500 RPM para naman sa kanyang max torque. Meron siyang 6-speed hydraulic with multi-layer transmission. Ang kanyang fuel tank capacity ay 4 liters with an estimated fuel consumption na 50 kilometers per liter. Ang kanyang seat height ay medyo may kababaan, which is 675 millimeters. Pinakamagaan sa tatlo, which is at 109 kilograms. Wheelbase 1,280 millimeters. Sukat ng gulong ay 70/90/17 sa harap at 80/90/17 sa likod. Ang Suzuki Raider 150 ay may pinakamalit na gulong pagdating sa tatlong model. Para naman sa kanyang brakes, meron siyang front and rear disc brakes. Wala din tong ABS. And pagdating naman sa mga features niya, meron tong LED headlights, digital instrument panel. Suggested retail price ay 119,900 pesos. Now, talo naman tayo sa pangatlong motor, which is ang pinakabago at matagal na inabangan dito sa Pilipinas, ang Honda Winner X. Meron itong 149cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, dual overhead cam liquid cooled engine. Meron itong 11.5 kilowatts at 9,000 RPM, 13.5 Newton meters at 7,000 RPM para naman sa kanyang max torque. Para sa kanyang transmission, meron itong 6-speed constant mesh at meron itong fuel tank capacity na 4.5 liters at 52.3 kilometers per liter para sa kanyang estimated fuel consumption. So, isa siya sa pinaka matipid pagdating sa estimated fuel consumption sa tatlong model na nabanggit. And then pagdating sa seat height, meron itong 795 millimeters. Pagkasintaas sila ng Yamaha Sniper 155. Weight na 122 kilograms, which is pinaka mabigat naman pagdating sa tatlong motor. Wheelbase ito ay 1,278 millimeters. Para sa sukat ng kanyang gulong, meron itong 90/80/17 sa harap at 120/70/17 naman sa likod. Para sa kanyang mga preno, front and rear disc brakes. Ang kagandahan naman sa Winner X is meron
meron siyang single channel ABS. Siya lang ang may ABS sa tatlong motor na nabanggit. At pagdating sa feature, meron siyang HSTC and then naka-smart key na din. Meron din siyang assist and slipper clutch. So pagdating naman sa kanyang pricing, meron itong 123,900 pesos para sa kanyang standard version, 129,900 pesos para sa kanyang ABS premium version. And then meron siyang 131,900 pesos para sa kanyang ABS Racing, which is ang kanyang signature color na Infinity Red. Let's go for the recommendation time. So for me, ang masasabi ko, lahat naman ng tatlong motor na to subok na. Ngayon lang lumabas ang Winner X dito sa Pilipinas, pero ang motor na ito ay matagal nang gawa ng Honda sa ibang bansa tulad ng Indonesia, Thailand at Vietnam. Pinangalanan nitong Winner X at ito nga ang pinalit nila sa Honda Supra GTR. Pagdating sa looks, sa aking opinion, I still go for the Yamaha Sniper 155. Napakaganda ng forma nito. At gusto ko yung pagiging racetrack ready o racetrack looking ng motor na to. Napaka-swabe nun. And then monoshock na system sa likod is isa sa mga pinaka nagpalinis pagdating sa motor na ito. And then gusto ko rin yung sukat ng gulong, which is talagang malapad, kaya talagang laban na laban to pagdating sa mga bangkingan. Medyo kinapos lang dahil wala siyang ABS, pero kung ikaw isang experienced rider, hindi ito magiging problema sa'yo. For the Raider 150 Fi, isa ito sa mga marirecommend ko sa mga tao na naghahanap talaga ng pure speed or speedsters, diba? Gusto mo talaga ng makaramdam ng adrenaline pagdating sa bilis ng pagpapatakbo. Subok na at isa yan sa mga pinakamatulin pagdating sa underbone category. Yun nga, medyo maliit ang gulong nito. So kung ikaw ay medyo nasa heavier side as a driver, think twice ka muna bago mo talaga punin yung motor na to. And then lastly, for the Honda Winner X, syempre itong motor na to, masasabi ko rin na isa rin sa pinakamabilis, although isa sa pinakamabigat. Kung ikukumpara sa tatlong model, so meron siyang ABS na wala sa Yamaha Sniper at sa Suzuki Raider 150. But then again, para talagang mas maging komportable kayo sa kahit anong motor, mas maganda yung mai-try nyo siya sa kasa. So pumunta kayo sa pinakamalapit na kasa, upuan nyo, feel nyo, pati yung seating position nyo, yung posture, lahat yan mararamdaman nyo kapag nandun na kayo mismo sa motor. And then dun kayo mag-decide kung ano talaga yung bibili nyo. Alright? So nagustuhan mo yung ganitong klaseng video, please comment down below kung ano sa tatlong napili mo. Again, this is Bernie ng Burns Moto. Please don't forget to like, share, and subscribe. Ride safe, everyone.